Noong ika-20 ng Oktubre 1996, Sabado, alas 6 ng umaga, sa isang pahingahan sa tabi ng National Highway sa Lipa, Batangas, isang itim na Mitsubishi Galant ang natagpuan. Malamig na ang makina nito at ang upuan ng driver ay todo ang pagkakatagilid paatras. Ang pinto sa tabi ng pasahero ay nakabukas at tila pinabayaan. Nang silipin ng tagapamahala ng pahingahan ang loob ng sasakyan, para siyang nanigas sa kinatatayuan. Sa paanan ng upuan ng pasahero, naroon pa rin ang isang briefcase na naglalaman ng 150,000 piso, 1,050,000 na cash. Sa likurang upuan, nakabukas ang isang ledger ng mga transaksyon sa kape. Ngunit ang may-ari ng sasakyan ay wala kahit saan. Ang sasakyan ay pag-aari ni Jose Reyes, 54 na taong gulang, isa sa mga pinakakilalang negosyante ng kapeng Barako sa Lipa. Kasama niyang nawawala ang kanyang asawang si Maria Reyes, 51 taong gulang. Ayon sa testimonya ng kanilang pamilya, umalis ang mag-asawa bandang alas 11 ng gabi noong nakaraang araw. Walang sinabi kung saan pupunta. Isang salita lang ang kanilang binitawan, babalik din kami kaagad. Nang dumating ang mga pulis, ang una nilang ginawa ay ang magtanong-tanong sa paligid. Ayon sa may-ari ng isang maliit na tindahan sa pahingahan, mga alas 4 ng madaling araw siguro yon. Nakita ko yung sasakyan na nakaparada diyan, akala ko customer, pero lumipas ang isang oras, walang lumalabas na tao. Matapos suriin ang plaka ng sasakyan, natuklasan na huli itong nakita na papalabas ng Lipa City bandang 11:30 ng gabi. Pagkatapos noon, wala nang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Si Jose Reyes ay isang direktor sa kooperatiba ng mga magsasaka ng kape sa Lipa. Halos 30 taon na siya sa negosyo ng kape at halos lahat sa Lipa ay kilala siya. Ang kapihan na pinapatakbo niya, kasama ang kanyang nakatatandang kapatid, ay isa sa 5 pinakamalaki sa buong Batangas. Ang kanyang kapatid, si Pedro Reyes, ay ang vice-presidente ng nasabing kooperatiba. Magkatuwang na pinamamahalaan ng magkapatid ang kapihan na minana pa nila mula sa kanilang ama. Ngunit may isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ayon sa panganay na anak ni Jose na si Antonio Reyes, sinabi niya sa pulis, ilang araw bago mawala si Itay, malungkot po ang itsura niya. Parang may mabigat siyang problema, pero kapag tinatanong ko, ayaw naman niyang sabihin. Noong mismong araw ng pagkawala, bandang alas 8 ng gabi, nag-inuman si Jose at ang kanyang kapatid na si Pedro. Nagkita sila sa isang maliit na kainan sa bayan ng Lipa. Nagtagal sila roon ng halos 2 oras at naghiwalay bandang lampas alas 10. Ayon sa may-ari ng kainan, mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Hindi naman sila nagsisigawan pero parang mabigat ang atmosphere. Iyon na ang huling beses na may nakakita sa mag-asawang Jose at Maria. Ayon sa testimonya ni Pedro Reyes, dumiretso na raw siya pauwi pagkatapos ng inuman. Ngunit hindi na umuwi ang mag-asawang Jose at Maria. Kinabukasan ng madaling araw, ang sasakyan na lang nila ang natagpuang nakatiwangwang sa tabi ng highway. Ang ilang 150,000 na cash sa loob ay pambayad para sa isang transaksyon ng kape. Walang kahit isang kusing na ginalaw. Ang ledger ay nandoon pa rin, walang anumang senyalis ng kidnapping. Kung gayon, saan nagpunta ang mag-asawa? Agad na nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Ngunit ang kasong ito ay tumahak sa isang direksyon na walang sinuman ang inaasahan. At pagkalipas ng 12 taon, ang katotohanan ay lumitaw mula sa isang lugar na hindi inaasahan, kasama ng isang pustiso. Unang bahagi, ang pagsisiyasat. Noong ika-12 ng Oktubre 1996, alas 9 ng umaga, isang tawag ang natanggap ng Lipa City Police Station. Hindi po makontak ang tatay ko mula pa kagabi. Nahanap na po yung sasakyan niya sa highway pero wala po siya.
Ang tumawag ay si Antonio Reyes, 28 taong gulang noon. Ang pulis na sumagot sa tawag, si SPO4 Ricardo Vargas, ay agad na nagtungo sa lokasyon. 42 taong gulang noon, si Vargas ay isang veteranong investigador na may 15 taon ng serbisyo sa Lipa. Kasama ang kanyang partner na si PO3 Ben Santos, dumating sila sa pahingahan. Naroon pa rin ang itim na Galant. Dahan-dahang inikutan ni Vargas ang sasakyan. Mga marka ng gulong, bakas ng paa, dugo, anumang ebidensya ay hindi niya gustong palampasin. Ngunit malinis ang sementadong sahig. Binuksan niya ang pinto at sinilip ang loob. Nang buksan ang briefcase sa paanan ng pasahero, nakita niya ang 150 piraso ng 1,000 piso, maayos na nakasalansan. Iniwan ang pera, ibig sabihin hindi ito kidnapping, bulong ni PO3 Santos. Kinuha ni Vargas ang ledger sa likuran. Puno ito ng mga pangalan ng kliyente at mga halaga. Ang huling nakasulat ay noong Oktubre 11, 5 p.m. Koleksyon mula kay Ginoong Tan sa Divisoria, 300,000. Ito siguro yung 150,000 na yan, kalahati ng koleksyon, sabi ni Vargas. Binuksan nila ang trunk ng sasakyan. Isang reserbang gulong at mga gamit lang ang nandoon. Pinabalik nila ang tagapamahala para tanungin ulit. Mga 4:00 niyo raw unang nakita ang sasakyan. Opo sir, lumabas ako para maglinis ng banyo. Nakita ko na. Wala pa ba yan bago noon? Mga 3:00, lumabas din ako, wala pa po. Sigurado ako. Tumango si Vargas. Kung gayon, ipinarada ang sasakyan sa pagitan ng 3:00 at 4:00 ng madaling araw. Tinanong din nila ang may-ari ng tindahan. May nakita po ba kayong bumaba sa sasakyang to? Naku sir, wala po. Akala ko lang may hinihintay na customer. May iba pa po bang sasakyan? Saglit na nag-isip ang tindera. Madaling araw, bihira ang sasakyan. Mga ilang truck lang siguro ang dumaan. Hinalughog ni Vargas ang paligid ng pahingahan ang mga damuhan, kanal, banyo at likuran. Ngunit wala silang nakitang bakas ng mag-asawa. 2:00 ng hapon, bumalik si Vargas sa istasyon. Naghihintay doon si Antonio Reyes. Sir, kailangan niyo pong mahanap ang itay ko. Nanginginig ang boses ni Antonio. Inaya siya ni Vargas sa interrogation room. Noong umalis ang tatay mo, may sinabi ba siya kung saan pupunta? Wala po. Babalik lang kami. Yun lang po. Kasama niya si inay. Kamakailan ba? May nakaaway ba ang tatay mo dahil sa pera? Umiling si Antonio. Halos 30 taon na po sa negosyo ng kape si Itay. Wala po siyang naging problema sa mga kliyente. Kumusta naman po ang relasyon sa pamilya? Masaya po kami. Lalo na ang relasyon ni Itay at ng tiyuhin ko. Maganda po. Ano pong pangalan ng tiyuhin niyo? Pedro Reyes po. Vice-presidente ng kooperatiba ng kape. Magkasosyo sila, di ba? Opo. Pinapamahalaan nila yung kapihan na mana pa kay Lolo. Saglit na nag-isip si Vargas. Wala po bang mga hindi pagkakasundo sa negosyo? Tila nag-alinlangan si Antonio. Ewan ko po. Nitong mga nakaraang araw, malungkot nga po si Itay. Dahil saan po? Hindi ko po alam. Ayaw niyang sabihin. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Vargas ang kainan kung saan huling nakita si Jose. Naaalala ng may-ari ang gabing iyon. Kasama niya yung kuya niya. Uminom sila ng 2 bote ng alak. Kumusta po ang atmosphere nila? Parang seryoso ang pinag-uusapan. Hindi ko narinig, pero mabigat. Hindi po ba parang nag-aaway? Umiling ang may-ari. Hindi naman. Parang mahalaga lang talaga ang topic nila. 2 araw ng pagkawala, nagsimula ang malawakang paghahanap. Ginamit ang mga K-9 unit para galugarin ang mga bundok at lawa sa paligid ng highway, ngunit walang natagpuan. Binisita ni Vargas ang opisina ni Jose Reyes. Binuksan ito ni Antonio. May nakita po ba kayong kakaiba rito? Tanong ni Vargas. Binuksan ni Antonio ang isang drawer. Ito po, tingnan nyo. Sa loob may isang pirasong papel. Nagsisimula ito sa mga salitang, "Para sa iyo kuya." Kinuha ni Vargas ang sulat. Ito ang nakasulat.
Para sa iyo, kuya, tungkol sa usapan natin na ayusin ang hatian sa negosyo, sana pag-isipan mong muli. Ipinamana ito ni Itay para pagtulungan nating palaguin. Ang sa akin lang, hanggang doon lang, puto lang pangungusap. Kailan po ito sinulat? Tanong ni Vargas. Hindi ko po alam. Nakita ko lang yan kahapon habang nagliligpit ako. Binasa ulit ni Vargas ang sulat. Ayusin ang hatian sa negosyo. Paulit-ulit iyon sa kanyang isipan. Ika-4 na araw ng pagkawala, ipinatawag ni Vargas si Pedro Reyes sa istasyon. 57 taong gulang. Si Pedro ay dumating na nakasuot ng plansadong polo. Alam kong nag-aalala kayo sa kapatid niyo, sabi ni Vargas. Tumango si Pedro. Hindi ako makatulog. Sana mahanap niyo na siya. Noong gabi bago siya mawala, nag-inuman kayo. Opo. Saan po? Sa kainan sa bayan. Mga 8:00 kami nagkita. Ano pong pinag-usapan niyo? Tila nag-isip si Pedro. Wala namang espesyal. Kuwentuhan lang ng magkapatid. 2 oras kayong nag-usap pero walang espesyal? Sumimangot si Pedro, mga ordinaryong bagay. Negosyo, pamilya. Anong oras po kayo natapos? Lagpas 10:00 na siguro. Saan po kayo nagpunta pagkatapos? Dumaan ako sa kooperatiba bago umuwi. Sa kooperatiba? Tanong ni Vargas. Opo, may kukunin lang akong dokumento para sa meeting kinabukasan. Anong oras po kayo dumaan doon? Mga 10 to 30. May nakakita po sa inyo roon? Nag-alinlangan si Pedro. Siguro, yung security guard. Hindi ko na matandaan. Anong oras po kayo nakauwi? Mga 11:00. Maaari po bang kumpirmahin yan ng pamilya nyo? Ang asawa ko po ang testigo. Gising pa siya pagdating ko. Tumango si Vargas. Isa na lang pong tanong. Nag-usap po ba kayo ng kapatid nyo tungkol sa pag-aayos ng hatian sa negosyo? Biglang nanigas ang mukha ni Pedro. Anong ibig mong sabihin? Nakakita po kami ng sulat na sinimulan ng kapatid nyo para sa inyo tungkol iyon sa hatian sa negosyo. Bumuntong hininga si Pedro. Yun ba? Maliit na bagay lang yon. Ano pong nilalaman noon? Mayroon kaming kapihan na pareho naming pag-aari. Dahil nahihirapan na akong mag-manage, iminungkahi kong ayusin na namin ang titulo. Tumanggi po ba ang kapatid nyo? Hindi, pumayag din siya. May mga proseso lang na kailangang ayusin. Matapos paalisin si Pedro, nagtungo si Vargas sa opisina ng kooperatiba. Tinignan niya ang logbook ng security guard. Noong Oktubre 11, ang naka-duty ay si Mang Celso. Pinuntahan ni Vargas si Mang Celso. Kayo po ang naka-duty noong gabi ng Biyernes? Opo, sir. Dumaan po ba si Vice Presidente Pedro Reyes noong gabing iyon? Kumunot ang noo ni Mang Celso. Naku, sir, hindi ko po siya nakita. Sigurado po kayo? Opo. Magdamag po ako sa opisina. Malalaman ko po kung may dumating. Naging matalas ang tingin ni Vargas. Sa parking lot, nakita niyo po ba ang sasakyan niya? Hindi rin po, sir. Nag-note si Vargas. May butas sa alibi ni Pedro. 1 linggo na ang nakalipas. Binisita ni Vargas ang kapatid ni Maria Reyes. Ilang araw bago mawala ang kapatid ko, tumawag siya sa akin, sabi ng hipag. Ano raw po ang sabi niya? Nag-aalala raw siya. Laging daw siyang ginigipit ng bayaw niya tungkol sa lupa. Pakidetalye po, may kapihan daw sila na parehong pangalan nila. Pero gusto raw ng bayaw niya na ilipat na sa pangalan niya lahat. Ano raw ang sabi ng kapatid niyo? Sabi niya, Mana, to kay Itay, bakit kailangang ayusin? Pero laging daw siyang pinipilit. Habang pabalik, iniisip ni Vargas ang lahat. Hatian sa negosyo, paglipat ng titulo, panggigipit ng kapatid, at pagkawala ng mag-asawa. Tila may koneksyon. Pero walang ebidensya. Oktubre 20, muling ipinatawag ni Vargas si Pedro. Sinabi niyong dumaan kayo sa kooperatiba. Pero hindi raw po kayo nakita ng guard. Nanigas ang mukha ni Pedro. Hindi ako pumasok sa loob. Sa parking lot lang, kinuha ko ang dokumento sa kotse. Ibig sabihin, pinarada niyo ang kotse niyo. Oh, wala rin daw pong kotse sa parking lot. Sabi ng guard. Halata ang pagkataranta ni Pedro.
Sandali lang kasi ako doon. Wala pang 5 minuto. Hindi na nagtanong pa si Vargas. Pero lumalaki ang duda niya. 3 linggo na ang lumipas. Sinaliksik ng pulisya ang mga kapihan sa buong Lipa, lalo na ang mga pag-aari ng mga Reyes. Ngunit wala silang natagpuan. Nobyembre, binago ng pulisya ang direksyon. Sinimulan nilang suriin ang mga database ng mga hindi nakikilalang bangkay sa buong bansa. Mano-mano ang proseso noon. 1 buwan ang lumipas, pero walang tumugma sa mag-asawang Reyes. Huling linggo ng Nobyembre, isang balita ang kumalat. Si Pedro Reyes ay nahalal bilang bagong presidente ng kooperatiba ng mga magsasaka ng kape. Siya ang nanalo sa eleksyon matapos magretiro ang dating presidente. Labis ang naging lamang niya sa boto. Naging mapait ang ngiti ni Vargas nang mabalitaan ito. Hindi pa umaabot ng 2 buwan mula nang mawala ang kapatid, presidente na siya. Disyembre, bumisita si Antonio sa istasyon. Sir, may kakaiba po. Gusto raw pong ibenta ng tiyuhin ko ang kapihan na nakapangalan kay Itay. Nagulat si Vargas. Paano mo nalaman? Sinabi po ng isang empleyado sa kooperatiba. Naghahanda na raw po ng papeles ang tiyuhin ko. Paano niya maibebenta yon? Pareho po kasi silang nakapangalan. Pwede niyang ibenta yung parte niya. Kahit legal, questionable ang moralidad. Muling kinausap ni Vargas si Pedro. Totoo po bang ibebenta niyo ang kapihan? Kalmado si Pedro. Parte ko lang ang ibebenta ko. Paano kung bumalik ang kapatid niyo? Mahigit 2 buwan na. Sa totoo lang, mahirap nang umasa. Enero 1997, halos itinigil na ang investigasyon. Walang lead. Walang testigo. Walang ebidensya. Huling kinausap ni Vargas si Antonio. Ginawa namin ang lahat, pero wala kaming mahanap. Pasensya na, umiyak si Antonio. Pakiramdam ko may alam ang tiyuhin ko, pero walang ebidensya. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito kakalimutan, sabi ni Vargas. Sir, isa lang pong pakiusap, sabi ni Antonio. Huwag niyo pong kalimutan ang kasong ito. Naniniwala akong lalabas din ang katotohanan. Tumango si Vargas. Hindi ko kakalimutan. Lumipas ang 12 taon. Nagretiro na si Vargas. Si Antonio, pinagpatuloy ang maliit na negosyo ng ama. Si Pedro Reyes naman ay naging isang maimpluwensyang presidente ng kooperatiba. Nang halos lahat ay nakalimot na, noong Hunyo 2008, sa isang kapihan sa Lipa, isang backhoe ang nagsimulang maghukay. Iyon ay luma at abandonadong kapihan na pag-aari ni Pedro Reyes na ngayon ay ipinapaayos niya. Isang pala ng lupa ang itinaas ng backhoe at may kakaibang sumabit dito, isang puting bagay na nakabalot sa itim na plastik. Itinigil ng operator ang makina at bumaba para tingnan at napasigaw siya, mga buto ng tao, 2 kalansay. Sa wakas, isinuka ng lupa ang katotohanan. Ikalawang bahagi, ang pagbubunyag. Hunyo 17, 2008, Martes, alas 10 ng umaga, isang backhoe operator, si Mang Lito, ang naghuhukay sa abandonadong kapihan. 12 taon nang nakatiwangwang ang lupaing iyon. Nang itaas niya ang pala ng backhoe na may lalim na 5 talampakan, isang itim na plastik ang sumabit. Dahan-dahan niyang sinilip ang loob. May puting pulbos. Nang bahagyan niyang buksan, nanlaki ang kanyang mga mata, quicklime, at sa ilalim nito, mga buto ng tao. Nanginginig niyang kinuha ang cellphone at tumawag sa pulis. Alas 11, dumating ang scene of the crime operatives, SOCO. Maingat nilang hinukay ang lugar. Lumitaw ang 2 kalansay, isa ay lalaki, isa ay babae. Dahil sa quicklime, nanatiling buo ang mga buto sa kabila ng 12 taon. Sa tabi ng mga kalansay, may isang maliit na bagay na nakita, isang pustiso, pang-itaas na pustiso. Alas 2 ng hapon, isang special investigation team ang binuo. Pinamunuan ito ni Police Senior Inspector Leo Cruz. Agad niyang hinalungkat ang mga lumang kaso ng mga nawawala.
Nakita niya ang file ng mag-asawang Reyes noong 1996. Nakasulat doon ang pangalan ng investigador, Ricardo Vargas. Agad na tinawagan ni Cruz si Vargas, na ngayon ay 64 anyos na retiradong pulis. Sir, naaalala niyo pa po ba ang kaso ng pagkawala ni Jose Reyes noong 1996? Paano ko makakalimutan yan? Habang buhay na marka yan sa akin, may mga kalansay pong natagpuan sa isang kapihan sa labas ng Lipa. Saglit na natahimik si Vargas. Kaninong kapihan? Pag-aari po ni Pedro Reyes. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Vargas mula sa kabilang linya, gaya ng inaasahan ko. Hunyo 11. Ipinadala ang pustiso sa PNP Crime Laboratory. Kasabay nito, nakuha nila ang dental records ni Jose Reyes. Noong 1995, nagpagawa siya ng bagong pustiso. Nakadetalye sa records ang mga katangian nito, isang gintong bagang sa kaliwa, isang maliit na gasgas sa kanang K9. Eksaktong tumugma sa nahanap na pustiso. Hunyo 20, kinumpirma ng Crime Lab, ang pustiso ay pag-aari ni Jose Reyes. Tinawagan ni Cruz si Antonio, na ngayon ay 40 taong gulang na. Kumpirmadong sa ama niyo po ang kalansay. Natigilan si Antonio. Ang nanay ko po, ang ikalawang kalansay po ay may pelvic bone ng babae. Tinetest pa po ang DNA. Nanginginig ang boses ni Antonio. Ang tiyuhin ko po ba? Siya po ba ang gumawa nito? Iniimbestigahan pa po namin. Malalaman din po natin ang katotohanan. Hunyo 23, lumabas ang resulta ng DNA analysis. Ang DNA mula sa ikalawang kalansay ay 99.9% tugma sa DNA ni Antonio. Kumpirmadong si Maria Reyes iyon. Hunyo 24, alas 6 ng umaga, pinalibutan ng mga pulis ang bahay ni Pedro Reyes. Kumatok sila, dala ang warrant of arrest. Si Pedro, malapit nang maging 70, ay mukha pa ring malakas. Pedro Reyes, inaaresto ka namin sa salang pagpatay, sabi ni Cruz. Nanigas ang mukha ni Pedro. Anong pinagsasabi niyo? Natagpuan ang mga kalansay ng kapatid mo sa kapihan mo. Sumama ka sa amin. Hindi na nanlaban si Pedro. Kasabay nito, inaresto rin ang kanyang asawang si Elena. Wala akong alam. Tanungin niyo ang asawa ko, sigaw niya. Alas 9, sa interrogation room. Noong Oktubre 1996, nawala ang kapatid mo, simula ni Cruz. Alam ko, sabi ni Pedro, at pagkatapos ng 12 taon, sa kapihan mo sila natagpuan. Hindi umimik si Pedro. Anong nangyari? Matagal bago nagsalita si Pedro. Hindi ko alam. Nabenta na sa akin ang lupaing yan noong 1996. Huwag kang magsinungaling, sabi ni Cruz. Inilabas ang mga dokumento. Ayon sa titulo, binili mo ang lupaing yan noong Oktubre 11, 1996. Namutla si Pedro. Isang araw bago sila mawala. Magpaliwanag ka. Sa kabilang kwarto, si Elena naman ang iniinteroga. Alam mo bang pinatay ng asawa mo ang kanyang kapatid? Hindi, wala akong alam. Pero sa kapihan niyo sila natagpuan. Gawa yan ng asawa ko. Wala akong kinalaman diyan. Noong gabi ng Oktubre 11, 1996, nasaan ka? Nasa bahay lang. Ang asawa mo, umalis siya. Makikipagkita raw sa kapatid niya. Anong oras siya bumalik? Nanginginig ang boses ni Elena. Madaling araw na. Mga alas 2. Alas 2? Bakit ang tagal niya? Hindi sumagot si Elena. Hunyo 25, lumabas ang malaking kontradiksyon. Sabi ni Pedro, alas 11 siya umuwi. Sabi ni Elena, alas 2 ng madaling araw. 3 oras na nawawala. Nagpasya si Cruz na pagharapin sila. Alas 3 ng hapon, magkaharap sina Pedro at Elena. Sabi mo, 11 p.m. ka umuwi. Sabi ng misis mo, Dong a.m. Sino ang nagsasabi ng totoo? Tiningnan ni Pedro ng masama ang asawa. Mali ang tanda mo. Hindi, alas 2 yun. Tiningnan ko ang orasan. Sigaw ni Elena. Sinungaling! Ikaw ang sinungaling! Nagkagulo sila. Hunyo 26. Muling tinawagan ni Cruz ang retiradong si Vargas.
May duda ako sa alibi ni Pedro noon pa, sabi ni Vargas. Sabi ng guard sa kooperatiba, hindi nila siya nakita. Tumango si Cruz. At may testimonya na may alitan sila sa negosyo. Hunyo 27, ipinasuri ang lupa mula sa pinangyarihan. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas ang resulta. Ang paglilibing ay naganap noong kalagitnaan ng Oktubre 1996. Muling hinarap ni Cruz si Pedro. Ayon sa soil analysis, inilibing sila noong Oktubre 1996. Binili mo ang lupa noong Oktubre 11. Nawala sila noong Oktubre 12. Ang sinabi mong baka may nakalibing na doon bago mo bilhin ay kasinungalingan. Walang kulay ang mukha ni Pedro. Sabihin mo ang totoo. Anong nangyari? Matagal na katahimikan. At dahan-dahang nagsalita si Pedro. Hindi ko sinasadya. Magpaliwanag ka. Gusto ng kapatid ko na kunin lahat ng negosyo. Sabi niya, bakit daw ako ang gustong umangkin sa mana ng tatay namin? Tapos, nagalit ako. Buong buhay kong pinalago ang negosyong yon. Nagtalo kami. Huminto si Pedro. Pagkatapos, kinuha ko yung pala. Hindi na niya natuloy ang sasabihin. Kinabukasan, binago ni Elena ang kanyang testimonya. Tinawagan ng asawa ko ang kapatid niya noong gabing yon. Nanginginig niyang sinabi niya, tingnan natin yung kapihan. Sabi ng kapatid niya, bakit gabi? Sabi ng asawa ko, may mahalaga raw silang pag-uusapan. Tapos, pumunta sila doon. Plinano lahat ng asawa ko. Nalaman ko lang pagkatapos. Kailan mo nalaman? Noong umuwi siya ng madaling araw. Puno ng putik ang damit niya. Tinanong ko kung anong ginawa niya. Tapos, sinabi niya, napahagulgol si Elena. Hunyo 30, magkasalungat pa rin sila. Sabi ni Pedro, di sinasadya. Sabi ni Elena, planado. Nag-utos si Cruz ng muling pagsisiyasat sa crime scene. Sa ilalim mismo ng kinahukayan ng kalansay, may natagpuang isang relo. Kinakalawang na, pero malinaw pa ang inisyal sa likod. P.R. Pedro Reyes. Diba? Tanong ni Cruz kay Pedro. Namutla si Pedro. Natagpuan ang relong ito sa ilalim ng kalansay ng kapatid mo. Hindi mo raw sinasadya? Pero bakit mo hinubad ang relo mo bago mo gawin yon? Wala nang nagawa si Pedro. Malinaw na ang lahat. Plinano niya ito. Inaya niya ang kapatid niya sa kapihan. Pinatay sila, inilibing, binuhusan ng quicklime at tinakpan. At kinabukasan, inilipat ang titulo ng lupa sa pangalan niya. Akala niya perpektong krimen. Pero pagkatapos ng 12 taon, ang lupa mismo ang nagsalita. Ikatlong bahagi, ang paghuhukom. Agosto 7, 2008, alas 3 ng hapon. Dinala si Pedro Reyes na kaposas sa mismong kapihan para sa crime reenactment. Noong gabi ng Oktubre 11, 1996, inaya mo ang kapatid mo rito, sabi ng piskal. Mga alas 10 ng gabi, mahinang sagot ni Pedro, bakit mo siya inaya rito? Para pag-usapan ang titulo, sagot niya, isang kasinungalingan. Pagdating nila, anong nangyari? Nag-usap kami, nagtalo kami. Galit ka ba kaya mo siya pinatay? Tumango lang si Pedro. Isang bagong ebidensya ang natagpuan sa muling pagsisiyasat. Isang piraso ng metal mula sa dulo ng isang pala. Saan galing ang palang ito? Tanong ng piskal. Dinala ko mula sa bahay. Isa itong malinaw na ebidensya ng premeditation. Hinubad mo rin ang relo mo. Baka kasi matalsikan ng dugo, sagot ni Pedro. Hindi mo sinasadya pero inalala mo na ang dugo, sarkastikong tanong ng piskal. Sa loob ng 3 oras, isinadulan ni Pedro ang lahat, ang pagtatalo, ang pagpalo ng pala, ang pagkaladkad sa mga bangkay at ang paghuhukay. Lahat ay kalkulado. Isang listahan ang ginawa ng piskal. Pala, makapal na plastik, 2 sako ng quicklime, lahat ay inihanda. Inamin mo na ba na plinano mo ito? Tanong ng piskal. Tumango si Pedro. Bakit mo ginawa? Kapatid mo siya.
Matagal bago sumagot si Pedro. Gusto niyang angkinin ang negosyo. Ang negosyong ako ang nagpalaki. Sapat na ba yung dahilan para pumatay? Hindi sumagot si Pedro. Kasakiman. Iyon lang ang dahilan. Agosto 15. Huling testimonya ni Elena. Sinabi ng asawa ko, sumama ka sa akin. Akala ko mag-uusap lang sila tungkol sa titulo. Pagdating namin doon, may hawak na siyang pala. Nagtalo sila. Tapos pinalo niya. Pinigilan ko siya pero hindi siya tumigil. Anong ginawa mo? Wala. Natakot ako. Bakit hindi ka nagsampa ng reklamo? Natakot ako. Baka ako ang isunod niya. Oktubre 15, 2008, unang pagdinig sa korte. Sa audience, naroon si Antonio at ang kanyang pamilya. Inaamin niyo ba ang krimen? Tanong ng hukom. Inaamin ko po, sabi ni Pedro. Bahagya ko pong inaamin, sabi ni Elena. Ang akusadong si Pedro Reyes ay plinanong patayin ang kanyang kapatid para solohin ang kanilang minanang kapihan, sabi ng piskal. Sa loob ng 12 taon, nagtanim siya ng kape sa ibabaw ng libingan ng kanyang kapatid at kumita mula rito. Hindi ito simpleng pagpatay. Ito ay isang karumal-dumal na krimen laban sa pamilya at sangkatauhan. Biglang tumayo si Antonio mula sa audience. Tiyuhin! Sigaw niya, hindi na napigilan. Mas mahalaga pa ba ang lupa kaysa sa kapatid mo? Buong buhay kang pinagkatiwalaan ni Itay. Lagi kanyang tinatawag na, Kuya, paano mo nagawa yun sa kanya? Hindi makatingin si Pedro. Natahimik ang buong korte. Disyembre 5, 2008, huling pagdinig. Lubos na nagsisisi ang aking kliyente, sabi ng abogado ni Pedro. Kung nagsisisi siya, sana sumuko na siya, sagot ng piskal. Sa halip, yumaman siya sa ibabaw ng bangkay ng kanyang kapatid. Nang bigyan ng pagkakataong magsalita, tumayo si Pedro. Nagawa ko ang isang kasalanang walang kapatawaran. Noong narinig kong gusto niyang angkinin lahat, nagdilim ang paningin ko, sinungaling, putol ng piskal. Inihanda mo ang pala, hinubad mo ang relo, binili mo ang lupa. Nagdilim ba ang paningin mo noon? Hindi na nakapagsalita si Pedro. Pebrero 10, 2009, araw ng hatol, puno ang korte. Ang akusadong si Pedro Reyes ay napatunayang nagkasala sa planadong pagpatay sa kanyang kapatid na si Jose Reyes at sa asawa nitong si Maria Reyes para solohin ang kanilang ari-arian basa ng hukom. Dahil dito, ang hukumang ito ay nagpapataw sa akusadong si Pedro Reyes ng parusang habambuhay na pagkabilanggo, reklusyon, perpetua. Ang akusadong si Elena Reyes sa kanyang pakikipagsabwatan at pagtulong sa pagtatago ng krimen ay hinahatulan ng 15 taon na pagkabilanggo. Napaluhod si Pedro, umiyak si Elena. Tahimik na pinunasan ni Antonio ang kanyang mga luha. Pagkatapos ng 12 taon, nakamit din ang hustisya. Epilogo, ang aral ng dugo at lupa. Noong Marso 2009, inilibing ang mga labi ng mag-asawang Jose at Maria Reyes sa kanilang lupang Sinilangan sa Batangas. Sa kanilang puntod, inilagay ni Antonio ang hindi natapos na sulat ng kanyang ama, para sa iyo, kuya. Itay, bulong ni Antonio, hanggang sa huli, pinagkatiwalaan mo siya. Iyan ang pinakamasakit sa lahat. Magpahinga na po kayo. Nakamit na ang hustisya. Nang pauwi, dumaan si Antonio sa kapihan kung saan inilibing ang kanyang mga magulang. Walang laman na ito, walang gustong bumili. Sabi nila, lupang isinumpa. Ang lupa ay hindi nagsisinungaling. Gaano man katagal, lalabas at lalabas ang katotohanan. Sabi nila, mas malapot ang dugo kaysa tubig. Ngunit sa kasong ito, ipinagpalit ng isang kapatid ang dugo para sa pera at lupa. Ang kasakiman na nakatago sa likod ng pangalan ng pamilya, iyon ang buong kuwento ng trahedyang ito. At isang paalala na ang pinakamalalim na sugat ay kadalasang dulot ng taong pinakamalapit sa iyo.